Alright, good morning po sa inyong lahat. Okay, ito update mga kababayan. Tungkol po ito dun sa sa SUV dumaan po sa busway mga kababayan. Ito na po, nagkaroon po ng press conference ang Land Transportation Office o LTO. At dito sa ating screen mga kababayan, yan tingnan nyo maigi, lakihan natin. O yan po ang driver mga kababayan ng SUV na imbis na ang gawin ay magpasakop sa traffic enforcer, ang ginawa ay umatras at tumakas. At malamang siguro yan ay utos ng kanyang mga amo na nandun sa Kodli o sa likod dun sa sakyan at yung security na nasa kanan niya. So itong driver na to mga kababayan ay tinanong at ito nga, panoorin na natin. Actually hindi natin panonoorin. Pakinggan natin kasi baka tayo ma-copyright. Pero ito mga kababayan sa ating screen, yan pakita ko sa inyo. Yan po yung nangyaring press conference. Ngayon lang, actually katatapos lang mga kababayan. At alamin nga natin, sumuko ba o nahuli etong driver. Kasi itong driver hindi po masyado nagsasalita kasi meron po siyang abogado. At ito, diretso na tayo guys. Pakinggan natin itong press conference. Ipapakita ko sa inyo dito sa ating screen. Yan mga kababayan. Alright? Ano bang balita? And Investigation Division, Mr. Renante G. Militante. In this press conference, ASEC Mendoza will have an important announcement. Before we open the floor, please take note of the following house rules. Number 1, kindly wait for ASEC Tigor to finish explaining before asking questions. Number 2, please raise your hand and state your name and the media organization you represent before asking your question. And lastly, keep your questions clear and concise and directly related to the topic being discussed. So without further ado, ASEC Tigor, the floor is yours, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Unang papasalamat ownership of the vehicle. And despite all the speculations, I'd like to make it very clear na hindi ho tatakas yan. Kung ating may mga tao pero mga kasamahan tayo, akala nila porque wala silang plaka, hindi na kinabit yung plaka o may peking plaka. LTO has tools and ways of identifying the vehicle specifically. Siguro swerte na po kami ngayon kasi Escalade, Cadillac Escalade ang nagamit. Nagyabang na LTO. Nagyabang na. Sabi ng LTO, akala nyo hindi kayo mahuhuli Hindi, meron kaming mga tools. Ang LTO may mga tools para mahuli yan. Tutusin nga, kung hindi lang nagpapala pa mga media, baka paaanga-anga din kayo. Mayabang din tong LTO talagang nagmalaki pa na magaling daw sila. Pero unang-una pa lang, dapat nahuli nyo na di ba? May ilan na naman ang Cadillac Escalade sa buong Pilipinas. So that sort of helped us out, narrow down the options. Pero kahit hindi Escalade po yan, kahit na mas maraming sasakyan, madali na po with the present technologies available to LTO, madali na po. Yabang. Swerte daw sila Escalade kasi konti lang may Escalade. Pero kahit anong sasakyan daw yan, kaya-kaya ng LTO yan. Yabang. Mayabang din tong ASIC na to Yabang mo brada, yabang mo Identified vehicles. So, kaya kung pwede, ating mga kababayan, wag po kayong gagamit na sasakyan. Kung meron kayong pinapalak na hindi tama or to violate traffic laws, rest assured we will fight you. And finally, I'd like to thank our ever vigilant media friends. You always keep us in our toes. Hindi ho, siguro kung wala kong nagbabantay ng media, meron tayong ibang people who tend to be lax about it. But with you there as our partners to the implementation.
Dali lang guys ha. May commercial pa ha. Dali lang. Bakit natin ituloy? May commercial pa eh. Okay. So without much further ado, I'm sure marami ko yung tanong. No? We now present to you the driver and owner of the vehicle. Okay. Driver. Ito yung driver. Pakita ko sa inyo. Ayan po yung driver ha. Our driver si Lito his statement. Ayan, ayan yung driver. The company sincerely apologizes for what happened. Hindi po namin ginusto yon. Rest assured, we will cooperate with the investigation. In fact, meron din kaming internal investigation of our own. Siguro within the day, we will be making a statement regarding this. Thank you. Maraming salamat. Siguro, let's just open the top to question. Bisita po. Hindi ko po kasi alam sir kung sino. Kasi ano sir, pag pinipick up namin sir, hindi na po kami nagtatanong kung sino sila. Ano lang po sir. Hindi namin kilala si driver lang po kasi. Sumundo ho kayo ng hindi alam sino sa kayo. Opo sir, pinahatid lang po. Yes, Christian. Hindi ko lang alam sir kasi pag ako sir, driver ako sir. Natawagan lang ako na i-drive ko ganito, puntahan. Sir, last, sino na lang nagbigay sa inyo ng plaka or sino nagkabit? Wala po kong knowledge at kasi. Yes, sir. Sir, Vincent with 25. Sa director po ng Orient Pacific. I-mention na iniimbestiga kayo yung plate number 7. Pero it is unusual, sir. Company vehicle na hindi nyo alam yung specification, particularly the protocol plate number 7. Any comments? Sir, with due respect, like I said earlier, meron po kaming ginagawang investigation. I do not like to preempt yung findings po ng investigation. So we would have to wait for that. Sir, just a follow-up. Who is the owner of the Orient Pacific Corporation? Well, it's a company-owned vehicle, sir. No, Hindi po sir, ako po ang driver sir. As a driver ka, sino yung nasa kanya? Kasama ko sir, kasama. Tag-Pasway. Hindi po sir. Sir? Hindi po sir. Ba't po nung time na yun doon kayo doon? Sir? Ba't po nung time na yun doon kayo doon? Yun nga sir linggo po yun sir. Kala ko sir pwede ako makapasok sir. Kasi nagmamadali po ako sir. Bakit po nyo naisip na pwede kang dumaan? Sumasakit kasi yung chat ko sir medyo nag-feeling well ako noon sir. Kapang isa. Bodyguard ba yun or driver? Hindi sir, po lang yun sir. Kasama lang namin sir. Sinama ko lang po sir. Hanap nyo sa bahay nyo. Inaalam nyo ba kung saan sila pupunta? Sa school lang pumapasok yun sir. Sorry to cut you, sir. Next question po. Yes, ma'am. Magpalat lang kasi nabanggit nyo kanina, hindi nyo kilala yung sakay nyo. Pinikat nyo lang sa kumpanya. Ibig sabihin, Yes, sir. dapat inaalam nyo kung sino yung pangalan at naglalag kayo dyan bago kayo lumabas sa kumpanya nakalagyan. Sorry to cut you, sir. Sorry to cut you, sir. Sir. Next question na lang po. Sir, sorry, yung sasakyan po na ginagamit ninyo, sir. Please, sir, ano pa ulit? Para sir, ano na yung sir. Kasi nagkasala ako sir. Sabi niya, para po, maano yung pangalan ni sir? Bakit daw? Para maklear po sir ang pangalan ko sir. Para kasi Pangalan. managutan ko yung kasalanan ko sir kung ano man ang nagawa. Okay. Po humingi ng sorry po Last sa nagawa kong kasalanan. Can I go to the lawyers, please? Can I get the complete legal name of the company? Complete legal name. I'm addressing to the lawyers, please. And can I get your name also? Good morning, Morning. everyone. Yes, I am Attorney Maria Julieta Santos. The name of the company, Maria Julieta Santos po. The name of the company is Orient Pacific Corporation. Orient Pacific Corporation. Yes, yes po. Opo. That's the legal name.
Would you deny or confirm that it is connected to the family of a certain public figure? As of the moment, we cannot confirm. The names of the directors and stockholders may be found in the SEC. It's a public record. And right now, we are not authorized to divulge their names due to their rights also, privacy po. No, but it's available if you want to take a look at the names of the directors. Because a wife of a public figure is reflected on one of the directors' names? As I mentioned, po niya. Ito po, isa rin, 1,000 din po ito. So, yun po yung violation niya sa dito sa incidenting ito, yun po yung violation. Sir, Duro, dagdagan ko lang. Yes, sir. Ito yung preliminary findings natin based on the admissions lang na ginawa ng driver today. No? But of course, we would issue a show cause order, further investigation po to. No? And if it's found dyan, pero baka madagdagan pa, Lagay sa register. O yung driver, dito ligtas namin, yung tatlong kasama. on the administrative liability side, hindi na sa po nakasakay. Yung Ah, driver and registered po. okay. Just one last to the company, sir. I know protocol thing. Alam mo, meron kasi mga temporary plates, may mga ganun. Pero what we can honestly say is that that's not an LTO plate. They are not trying to fake it. They are not trying to duplicate the LTO plate sa mukha ng plaka, which we have asked them to surrender. No? They are not trying to duplicate the LTO plate. On its face, alam na namin, hindi amin yan. Hindi nyo in-issue. Pero pwedeng, anong nature ng plate na gagamit? Ang tawagan namin, unauthorized plate. Unauthorized Parang, na tayo. parang may pagsasakyan, nakikita natin, di ba? Minsan, ipagamit sila ng plaka. Nakikita naman namin yung face. Lumang 7 ba yun, sir? It's not lumang 7. Hindi, walang lumang 7. Hindi, ibig sabihin, maybe past Congress. Hindi, wala. That date has never been issued. Yung design na yun, yung plaka Hindi yun. mo, never been issued by To the company, sir, why do you have that thing? I know it's subject to investigation. Yes. Pero why would you have that, sir? May At least the driver, sabi namin, para lahat na, para Okay, I'm Ross Parita, your moderator. Thank you po. Okay. Ayan mga kababayan, yung nangyaring press conference mga kababayan. Ito nakakatawa dyan. Yung driver pala mga kababayan, nagdesisyon. Nagdesisyon sa sarili niya. Kaya daw siya dumaan doon dahil sumasakit daw yung tiyan niya. Diba? Alam nyo, napakasinungaling nitong driver na to eh. Tandaan niyo yung mukha niya, no? Well, ako maintindihan ko naman yung driver kasi siguro natatakot siya at yun ang instruction sa kanya na may-ari. Tapos pinikap niya raw yung mga pasahero niya, hindi niya kilala. Kung terorista pala yun, pinikap mo, mga wanted pala, diyari ka. So, ang dami na namang kapalpakan dito at mukhang may mga tanong yung reporter na hinaharang ng LTO. Tinatanong bakit hindi mo kilala yung pinikap mo mga pasahero tapos hinaharang ng LTO. Walang LTO, wala rin kayo sa ayos eh. Anong ginagawa ninyo? Halatang pinagtatakpan ng LTO yung may-ari. At tinatanong, yung Orient Pacific Corporation ba yan, yung nagmamay-ari nung kumpanya daw ang nagmamay-ari. Pero sino nga? Yung pinaka nagmamay-ari, ayaw nila sabihin. Tingnan na lang daw dun sa kasi public document naman daw yan. Public knowledge kung sino ang Pero tinignan ko yung Orient Pacific Corporation na yan. Ang dami. No? Pero kung hahanapin niyo siguro makikita niyo pero hindi ko na hanapin ngayon. I-search niyo na lang. Pero natatawa ako dito sa driver. Kusang loob daw siyang dumaan sa busway. Masakit daw yung tiyan niya. At itong LTO, nagmayabang.
Kahit ano raw sasakyan yan, kaya nila hulihin. Mahambog din kung hindi lang kayo nabantayan, malamang baka parusutin nyo yan Nasundan lang ng media, kaya medyo porsigido ko yung hanapin. Pero wala rin. Hinarap niya yung driver, hindi naman nagsalita. Hindi pangalan nga ng driver, hindi lumabas dyan Nanghingi daw siya ng sorry. Inako lahat ng driver. Inako lahat ng driver Kasalanan daw niya Dahil gano'n siya. Dumaan daw siya ron kasi nga masakit daw yung tiyan niya. Ay, may sariling ano pala to. Ano ka, bossing? Bossing ka ba at masusunod ka? Padadaanin mo yung sasakyan na hindi naman sa'yo? Isang mamahaling sasakyan na talagang matindi. Ang kumbaga kumbaga yayamanin. Ikaw magdidesisyon, dadaan ka sa busway. Ibang klase naman to. Ikaw ba yan, Navarrete? Kamukha nung boksingerong si Rolando Navarrete Siguro matapang kasi boksingero. Pero nakakatawa itong driver na to. At inako niya lahat ng kasalanan at humingi siya ng sorry. Ganun lang ba yun? Hindi na pwedeng sorry lang Di ba? Pwede ba yung sorry lang? Sorry po, sumakit yung tiyan ko Kaya dumaan ako doon. Pasensya na po Tinatanong kung sino yung yung public figure. Sino yung may-ari? Wala naman tayo napala. Hindi sinabi ng LTO. Under investigation pa daw. Diba nagpa-press conference pa kayo? Nagpa-press con kayo, kulang-kulang information. Nagpa-press con kayo, tinatanong kayo ng hindi kayo sumasagot, may abogado. Ba't nagpa-press con pa kayo? Dapat di na kayo nagpa-press con, LTO. Talonggisan ninyo. Anong klaseng press conference yan? Wala naman kami nakuwang sagot. Ni pangalan ng driver. Nabanggit ba? Hindi ko narinig Nabanggit ba? Wala naman Yung pangalan, tinago niya rin yung pangalan. Sinabi niya lang yung korporasyon. Talaga. LTO! Ayusin nyo nga. Palpak na naman kayo. Nagpa-press con pa kayo. Wala rin naman. Hinaharang nyo pa yung tanong ng reporter. Ang ganda ng tanong ng reporter Hindi mo kilala. Pinikap mo, hindi mo kilala. Tapos hinarang ng reporter, hinarang ng moderator yung tanong. Sira ulo ditong LTO Wala rin sa ayos So ilang mga kababayan, update natin. Yan, nagpakita na po yung driver, si Rolando Rolando Navarrete. Hindi po kamukha alam po ng dating boksingero. At hindi pinakilala, ay magpakilala. May abogado. Ibang klase yung driver to Buti pa tong driver na to, may abogado, bigating abogado. Tayo nga, wala tayong abogado Pero yung driver may abogado at malamang yung abogado galing doon sa may-ari. Syempre, pagtanggol mo yan, basta aminin mo lang yung ginawa mo. Sabi mo, tanga ka. Sabi mo, bobo ka. Kaya dumaan ka sa busway. Ito naman tulong kasi inamin niya. Kasalanan niya, sumakit daw tiyan niya. Di ligtas na yung may-ari. Di ba? Tapos ibang klase may abogado, big time. Nakakatawa talaga tong LTO na to. Well, yun lang muna mga kababayan. Abang-abang pa tayo sa mga susunod na updates. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila Toys. Sa mga susunod pong balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.